kailan dapat i-evict ang tenant at kailan hindi dapat. I-evict mo yung tenant mo pag pasawayan. Pag napansin mo na ng mga illegal na ginagawa dyan sa paupahan mo. Example, ang dami nang pumapasok na iba't ibang tao dyan sa apartment unit mo. Dyan sila nagsesession. Mararamdaman mo yun at maaamoy mo naman yun. Anong ginagamit nila? Nagkakausok-usok na dyan sa paupahan mo. Ginawa na palang laboratory ng bawal na droga yung paupahan mo. I-evict mo na yan ka-landlord. Madadamay ka pa dyan pag na-raid yan. Pangalawa yung tenant na pinasublease yung paupahan mo. Sa kanya mo pinaupahan, tapos pinaupahan pa niya sa iba. Usapan nyo, dalawa lang sila. Naging 5 na sila dyan sa paupahan mo. Aba, i-evict mo na yon. Dahil against na yan dyan sa contract of lease mo. Kasi nga, usapan nyo, dalawa lang sila. Biglang ang dami tapos walang paalam. Pangatlo yung ginawang commercial yung paupahan mo. Dapat nga residential lang yan. Bakit yan siya nagnegosyo? Nagtinda-tinda siya dyan. Nagtayo siya ng tindahan dyan sa harap. Hindi nga yan yung usapan nyo. At bawal pa yan dyan sa subdivision nyo. Ikaw mapapahamak niyan pag pinabayaan mo. Pang-apat, yung tenant na hindi na nagbabayad. 3 buwan na hindi pa nagbabayad sa'yo. Pati mga kuryente tubig, naputol na ang kuryente tubig. Hindi pa rin umaalis. Papaibik mo na yan ka-landlord. Pabarangay mo na yan. Ngayon, yung tenant naman na hindi mo dapat ipaibik, yung tenant na hindi pasaway. Yung tenant na tahimik lang, pero nagbabayad sa tamang oras. Yung tenant na laging sumusunod sa house rules mo. Abay, i-renew mo yan lagi. Dahil tayong mga landlord, ang gusto lang naman natin. Yung tenant na nagbabayad sa tamang oras, yung tenant na sumusunod sa house rules na pinapatupad natin at sa contract of lease na napag-usapan. At yung tenant na nire-respeto tayo bilang nagmamay-ari ng paupahan.